Ako na ba yan, bro, Jando? Oh, ano pangalan, bro? Tujin. Ha? Tujin. Tujim. Apo. Okay, Tujim. Sige, Oo. go ahead, Tujim. Tanong ko lang kung yung tungkol sa mga may sakit na sinusubuan ba? Yung pinako-common yun ng mga ng mga lay minister. Kasi Wow. minsan hindi sila mapabigyan ng komunyo kasi nga tulog daw. Tulog pagdating ng mga lay minister. Ngayon, kinaanuhan pa, bro? Ano yun? Kasi di ba pag hindi tayo nakasimba, kumbaga nakaliban tayo ng isang araw ng linggo, sa kanila ba exempted sila? Yung parabang okay lang na sa sunod na linggo, susubuan ulit sila? Good evening po. Ang tanong ang tanong niyo is tungkol sa viaticum, no po? Apo yung mga may sakit, bro, Angel? Ang tawag diyan viaticum po, no? Yung pagbibigay ng mga lay minister pagkatapos nila nagsimba, pupunta sa mga may sakit at susubuan ng mga osya, tapos babasaan muna sila ng mga ng ebanghelyo, tapos susubuan po ng osya. Tama po ba? Oh, tama po, tama. May guide po kami diyan. Yes, ano po yung tanong doon, yung kung minsan kasi, bro, hindi masubuan kasi pagdating doon tulog. Tulog yung may sakit. okay, ano po yung tanong niyo doon? Ang ano ba doon, halimbawa, kasi susubuan naman next Sunday, ano yun, kasi di ba tayo pag nakaliban ng isang araw ng pagsimba, kasalanan yun, di ba? Di na tayo dapat, kailangan ikumpisal muna natin bago tayo mag-komunyon. Yes, ang tanong niyo po yung tungkol sa lay minister o tungkol doon sa sinusubuan niyo? Tungkol po sa may sakit na sinusubuan ng mga lay minister. Kasi nga po, minsan nga po, hindi nasubuan. Kumbaga, nami-miss. Ang sinasabi nyo, na-miss niya yung Sunday na to, the follow, parang hindi siya natimba dahil nga nakatulog. Dahil nga po nakatulog ka nyo, no? Tulog pa raw, tulog pa, sabi ng mga mag-anak. Okay. Kapatid, exempted po siya, hindi po misa, hindi po ano yon, hindi naman po siya pwede kasi magsimba, kapatid. So, tayo sa turo ng simbahan natin, yung holiday of obligation po, sa mga lang yon, sa mga kayang magsimba. Pero in case of illness na hindi pwede makapagsimba, hindi natin sila pwedeng paratangan na nagkasala mortal sin dahil pinuntahan natin, hindi sila nakapagsubo ng hostya. Hindi po ganoon. So, sila po ay exempted, kapatid, sa holiday of obligation na tinatawag na misa. So may reason naman kasi, basta na valid po ang reason natin sa pag hindi nakapagsimba, valid po sa simbahan yun, wala pong problema yun, walang kasalanan doon. Lalo na siya kung may sakit siya, lalo na bedridden na, nakatulog siya, wala naman po siyang kasalanan doon, kapatid. So pwede niyo siyang puntahan ulit sa susunod na Sunday, subuan niyo po paggising na po. Apo. Okay, yun lang po ang tanong ko, bro. Okay po, salamat po. Salamat sa Diyos. Sabi naman dito ni Enrique Mosquera, ang tunay na referensyang tungkol sa relihiyon ay ang Biblia. Mali na naman. Mali na naman. Bakit? Tanungin kita, ayon sa Biblia, sino ang natatag ng Salvation Army? Yan, Enrique Mosquera. Tanungin kita, kung ang Biblia ang siyang referensya tungkol sa relihiyon, sino ang founder ng Salvation Army ayon sa Biblia? Wala. Ngayon, sino ang founder ng PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association, ayon sa Biblia? Alam mo? Ngayon, sino ang founder ng Piniling Nasod Giluwas Gipasig Uli? May ganyang grupo sa Dipolog eh. Kung referensya pala ang Biblia tungkol sa relihiyon, sana sinabi na doon. Kaya kayo nagiging limitado. Bakit?
Nililimitahan yung sarili nyo eh. Yan kayo. O, kaya ibahin nyo kami mga Katoliko, kami Katoliko malawak mag-isip dahil hindi kami nakakulong sa Bible alone, no? Diyan inggit ang mga sulpot sa Katoliko kasi ang founder ang Panginoon, hanggang ngayon buhay pa ang Espiritu. Sa kanila wala na yung kanilang founder. Okay. May isa lang akong katanungan tungkol about sa bautismo. Sabi, may kaibigan kasi akong Baptist, sabi niya na hindi raw isang paraan yung bautismo sa kaligtasan ng tao. Klaruin ko lang, hindi kaligtasan ng bautismo? Sabi ng kanyang katalakayang Baptist, Mali kasi larawan nga ng kaligtasan, larawan nga yan ng mga bautismo ng kaligtasan, sabi ni San Pedro, basahin natin ha. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko, ilang tao lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas. Ano ang tubig? Larawan ng bautismong nagliligtas. Ayan. Hindi ba nila alam itong talata na to? Akala ko ba Baptist? Dapat alam, Baptist kasi, kaya nga sila Baptist kasi daw nabinyagan si Kristo. Kaya nga daw, di ba sabi doon sa kumakalat na bagong video ngayon na rinibat ni Brother Curious Catholic, si Brother Dens, na pastor, kaya Baptist si Christ kasi nabinyagan siya ni John the Baptist. Sabing ganun, tapos hindi nila alam na ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas. Yun lang, Bro Jando. Ikaw na magdagdag doon, Bro Jando. Ayun, yun ang sagot niya, brother, Catholic faith. About yung yung talata na si Brother Wendell yung kasi napanood ko sa video niya about sa bautismo na nakakaligtas talaga yung pagbabautismo. Ito Yan nga, binasa na bro. Yan na nga, larawan. Ayan na. Larawan na bautismo nagliligtas baka ang ibig niya sabihin sa Marcos 16:15-16. Ito yung utos. Utos din niya ni Kristo, kapatid. Na ang maliligtas ang ito. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito? Yung na po, yun. Ito minsan sabi mo, ibig mong sabihin na ang mabautismuhan maliligtas talaga. Actually, narinig ko si Rian Fuentes dito may ribat siya dyan. Ba't hindi sila naniniwala na bautismo yan Hindi ko alam ano pa yung may ribat sila dyan. Pero kung Biblia ang pasasabihin natin, kapatid, makakaligtas talaga ang bautismo. Mga nga sila mga twister of the truth sila Kaya huwag tayong maniwala sa kanila. About sa sanggol, pagbabautismo. Bautismo sa sanggol, meron din. Basahin natin ulit, Bro Jando. Ayan, ang Diyos pa mismo nagbautismo. Kung ang Diyos nagbautismo ng sanggol, ba't hindi sila nagbabautismo? Basahin natin, kapatid, ng Corinto 2. Direkta natin sa 2. Kailangan ko pa bang gayahin yung boses, Bro Jando? Sige. Wag na. Sabi ni San Pablo dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga noong panahon ni Moises. So, ipinapangaral na dito, nung time ni San Pablo, ang pangyayari sa panahon nila ni Moises. Ano bang nangyari? Silang lahat,
Ibig sabihin, yung mga Israelita ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Tapos anong sunod na nangyari? Sa gayon, nabautismuhan silang lahat. Sino ang nabautismuhan, bro? Silang lahat. Lahat ang sinabi. Nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat. Ngayon, tingnan natin ang panahon nila ni Moises kung may mga bata ba kasali dyan. Kasi lahat Hindi naman sinabi na maliban sa mga bata. O basahin natin sa panahon nilang Moises kung kasali ba ang mga bata. Nga ito, sabi dito. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki. So 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Kasali ang bata, bro, hindi. Kasali. Nabinyagan, hindi. Nabinyagan. Oh, yun ang sagot. Okay na ba yung para Catholic faith? Okay na po. Maraming salamat po. God bless.